Spirit of the Lord anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year. Our God is Jesus. He is the anointed one. I am a blessing. Amen? I am anointed. I am a deliverer. Yun, ano pa rin. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. Palpakan po na si Lord. Kailangan lagi natin babagkasin yan. Ang ating pong ibinigay na mensahe ng Panginoon ay napakaganda po. Kanina pa lang nagkakantahan tayo, naroon na yung message ng Lord eh. Di ba? Sabi ni Brother Briggs, ako'y malaya. Malaya sa sakit at karamdaman. Tayo po ay araw-araw pinagpapala ng Lord. Hindi lang po natin napapansin yun. Pagising sa umaga is a blessing. At tayo po ay bibigyan ng panibagong blessing. Yung blessing mo kahapon, dadagdagan ng Diyos. Kaya nga pag inuuna mo raw ang Lord, God will add it unto you. Ay, nawala kayo doon. Salta ng Lord yun. Pero kung uunahin mo ang iyong labada sa Sunday, and labada will add it unto you. Kaya unahin mo ang Panginoon upang ang lahat ng iyong pangangailangan ay hindi pagkukulangin. Lahat naman tayo may problema dumarating. But we are so glad dahil kasama natin ang Panginoon na laging pinagpapala at laging malayang malaya. Amen. Ang ating pamagat po is, kay Jesus ay may tunay na kalayaan. Ayan po ang title natin. Ha? Sabihin mo nga, oy, ako'y malaya na. Gusto ko nga, mayroon pa siguro tumatarikala sa inyo dahil sabi nyo, parang mahina, hindi pa ako malaya. But this time, tayo po ay palalayain. In Jesus, there is true freedom. Pag sinabi pong freedom, ito yung being state that you are free. Sino po nakulong na rito? Wala pa. Tawa kayo ng tawa. Inakulong sa kubeta. Sige nga. Nasarang kayo at di nyo buksan. Ay, tulog. Pakawalan nyo ka rito. Kala mo nakulong na matagal dun eh. Di ba? Di ba, nakulong na kayo sa isang lugar, sa isang silid. Anong pakiramdam nyo? May takot. Tama? Uy, baka iwanan ako, baka ano mangyari sa akin dito? Lalo sa CR. Naligo ka, pagligo mo, hindi mo buksan dahil nasira yung lock. At pilit mong anong ginagawa mo? Ha? Bubuksan mo, sisigaw ka, oy, naiwan ako rin sa loob. Pagbuksan niya! Ganon. Pero pag kayo nakalaya na, ano sa paramdam nyo? Ay, thank you, Lord. Ganon po. Lalo sa pagmadilim na lugar, di ba? Bilang nag-blackout, bilang nasa loob ko, hindi mo alam ang dadaanan. But I tell you, yun yung taong mga bagay na nangyayari kung bakit tayo pakiramdam pag di tayo pumalaya. Pero pag tayo po'y malaya, ito pa rin yung mga taong tunay na malaya o yung taong pinalaya sa isang taong may power sa inyo. Ano ibig sabihin? Yung taong parang hawak-hawak ka, na minamanduhan ka, sinasabi kang ganito, at wala kang kalayaan. But this time, sabi rito, in Jesus, there is freedom. Amen? Palapak mo natin, Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, napakabuti mo sa amin at ituturo mo sa amin kung paano kami maging malaya sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw po ang tunay na kalayaan ng bawat isa. Manatili, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat isa. Patuloy po kaming ibaba mo ang bawat isa, ang mabigyan lang po namin ng kapurihan. Walang iba kundi ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. In John chapter 8, verse 36,
Si Jesus po nagsabi rito, if the Son therefore shall be make you free, you shall free indeed. Kung ang anak ng Diyos ang nagpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Okay? Sino po yung Son of God? He is Jesus. Siya raw po ang talagang magpapalaya sa inyo. Ano bang tawag sa inyo? Chain o anong tanikala ang meron sa atin ngayon? This time, the Lord will set us free. Amen. Masarap yung free, di ba? Lalo na pag nasa grocery ka, free taste. Oh, pumipila ako, mahilig ako sa ganun eh. Laging sasabihin ni PJ, Daddy, may free taste doon. Halika na, punta na tayo. Lagi niya sinasabi sa akin, ano yung free doon? Free coffee, free noodles, free malit na tinapay, biscuit, free. Lahat pag free. Kaya ganun eh. Pero tayo, ano man ang tumatanikala sa atin, sabi ng Lord, pag si Jesus ang sasabuhin nyo, you are free. Malaya na kayo sa sakit at karamdaman. Kung titignan po natin, sino ba yung mga example lang po, yung mga tao na tumanggap ng kalayaan? Freedom. Alam tayo, nag-aral tayo noon, di ba? Hindi naman natin naranasan yung gera, World War II, World War III sa Pilipinas. Pero nagkaroon na ng kalayaan ng Pilipinas, tuwang-tuwa sila. Di ba? At lagi po natin taon-taon sineselebrate yan. Tuwang-tuwa rin yung mga estudyante. Bakit? Free. Walang pasok. Holiday. Kaya maganda yung free eh. Di ba? Ngayon, may example lang po rito na mga taong pinalaya ng Diyos. The people who receive freedom, yung mga taong tumanggap ng kalayaan. Number 1, yung adulterous woman has been forgiven. Pinatawad ang babaeng nangangalo niya. Sumagot, ito yung pangyayari. May nahuli yung mga tao na nangangalo niya. Adultery. Nilapit kay Jesus. Sabi niyan, oh Jesus, ito nakita namin nangangalo niya, nahuli namin in akto. Eh ano pong gagawin namin dito? Sabi sa Biblia, sabi sa kasulatan, batuhin hanggang mamatay. Sino po naranasan ng tinamaan ng bato rito? Ang sakit, di ba? Aray. Toink, toink, toink. Babatuhin kita. Toink, toink, bukol kagad. Ito, babatuhin hanggang mamatay. Dahil siya may nahuling nangangalo niya. Dinala kay Jesus. Jesus, anong gagawin namin dito? Sinusubok lang si Jesus. Alam niyo, napakabait ng Lord. Dahil yung babaeng yun ay nasa slavery ng adultery, maaring nagmamahal siya sa ibang tao, sa ibang tao, pero ang Diyos ay hindi siya sinisi. Sabi ng Diyos, kung sino ang sa inyo'y walang kasalanan, siya ang unang bumato. At pagkatapos yun, nagsulat na si Jesus sa lupa. Mabasa niyo po sa John chapter 8. So, basahin niyo lang po yun. Pero itong pinakapunto rito, hindi po hinatulan ni Jesus ang babaeng inakusahan ng pangangalo niya. Pero yung mga tao hinatulan na. Gagawin na nga, babatuhin na eh. Pero si Jesus po, hindi niya po hinatulan. Ang bait ni Lord, no? Ngunit hindi niya rin pinahintulutan ang kanyang kasalanan. Hindi man approved sa Lord yung kanyang adulterous life. Sinabi niya sa kanya, pumunta ka, malaya ka na, pinatawad ka na, huwag ka nang magkakasala. Kaya ano nangyari po, yung mga tao, unti-unti po nilang binitawan yung bato. Umalis na. Kaya sabi ni Jesus, sumagot ng babae, sabi ni Jesus, asan na yung mga gustong bumato sa iyo? Sumagot si Jesus, sabi niya, wala na po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero wag ka na muling magkasala. Ang ginawa po ni Jesus sa babaeng ito, siya po ay binigyan ng pagkakataong humingi ng tawad
at mapalaya sa kasalanang ginagawa niya. Ganito sa buhay natin. Maaaring inisip natin na, ano kaya, tatanggapin pa ba ako? Eh kung nanay ko, hindi ako tinatanggap dahil sa ginawa kong pagkakamaling ito, and Diyos pa kaya, papatawarin niya? Yes, patatawarin po kayo. Dahil gusto ng Lord na kayo'y maging malaya sa anumang ginagawa niyong kasalanan. At sabi ng Lord, huwag ka nang magkakasala pa. So napakabait po ng Lord. Hindi niya pong inatulan. Nakahanda si Jesus na patawarin anumang kasalanan sa inyong buhay. Tandaan po natin, kahit po maliit, malaki, handa pong patawarin ng Lord yan. Ngunit ang tapat na pagsisisi ay nangangahulugan ng pagbabago ng puso. Kailangan pag humingi po tayo ng tawad, kailangan alisin na po natin at maging malaya na po tayo sa lahat ng pagkakasala. Amen? Ang tulong ng Diyos ay maaari natin tanggapin ang pagpapatawad ni Jesus at itigil na ang ating mga pagkakamaling ginagawa. Amen? So yun, yung babaeng yun ay lumaya sa kanyang kamalian, sa kanyang kasalanan. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Lord. Ang pangalawa, a blind man and now see. Minsan pumunta sa John chapter 9, pumunta si Jesus, naglalakad sila, dumadaan sila sa lugar na yon. May nakita silang bulag. Hindi po yung bulag, bulag yung bulag nakakita. Hindi. Ganito po nangyari. May nakita po silang bulag na mamalimos. Tinanong siya ng mga disipulo niya. Sabi niya, Panginoon, sino po ang nagkasala? Yung mga magulang niya ba kung bakit siya nabulag? Kasi minsan mga hatol ng tao eh. Kaya nangyaring ganyan sa kanila. Dahil yung mga pamilyang yan, ganito. Sinasabi nila yan, parang ganito noon. Yung bulag na yun, Lord, paano po nabulag yun? Ipinanganak na bulag. Siguro yung mga magulang niya ay mga makasalanan. Pero ang sinagot ni Jesus, hindi siya pinanganak na bulag dahil nagkasala siya o anumang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Kita nyo, maging yung kabulagan ng isang tao, hindi tinignan ng Lord kung sino ang nagkasala. Anong gusto niya? Gusto ng Panginoon, gusto ng Ama na makita at mag-glorify ang Diyos sa buhay ng bulag na yun dahil po siya ay tatanggap ng kanyang paningin. Wala po siyang sinisi, ano? Kasi ang paniniwala ng maraming Hudyo nung araw, pag nagdudusa ang isang pamilya o may kapamakan, bunga yan ng malaking kasalanan na ginagawa ng isang pamilya. Pero si Lord, hindi niya sinisi yun, mga kasalanan yun. Ang sabi niya, yung mangyayari sa taong to, tatanggap ng kagalingan, it will give glory to God. Magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi niya sinisi yung mga tao o anuman ang nangyari sa kanya. Ngunit ginamit ni Jesus ang pagdarusang ng taong yun upang ituro ang tungkol sa pananampalataya at maluwalhati ang Diyos. At gusto ng Lord yung mga bagay na nangyayari sa atin, kadiliman sa ating mga buhay. Gusto ng Lord na tayo patuloy na manampalataya sa Kanya at makita yung kapangyarihan ng ating Diyos Ama sa langit. Amen? Kaya anong ginawa niya? Pinagaling niya. At yung bulag na yun ay muling nakakita. At hindi nila matanggap yung mga tao. Paano nangyari yun? Bulag yun, nung pinanganak, kilala namin yun eh. Kaya tinanong, sabi ng lalaki yun, hindi ko alam. Basta may nagsabi sa akin. Ayun ang sinabi niya, hindi siya kinagalitan. Ang sinabi niya, basta may nagsabi sa akin ang pangalan ng Jesus na ako ay magkaroon ng paningin. Amen? Sa mundong ito, maraming bagay na nangyayari o yung mga bagay na masama.
at hindi palaging ginagantipalaan yung masamang pag-uugali. Ayun ang akala natin eh. Pero the Lord is always open His door para sa mga taong gustong lumapit at magtiwala sa Kanya. He will give miracle to His life or into your life. Kung inaalis ng Diyos ang pagdurusa sa tuwing hihilingin natin, susundin natin siya dahil sa kaginawaan at kaginawaan, hindi dahil sa pagmamahal at debosyon. Ano man ang dahilan ng ating pagdurusa ngayon, may kapangyarihan si Jesus na tulungan tayong harapin ito. Sino niniwala doon? Kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya. Of course, nandiyan yung mga magulang mo. Sa pag lumapit ka pa sa... Ay, nakakapagtaka nga sa mga magulang. Pag naglayas yung anak, mga unbeliever, mga hindi pa nakakilala sa Lord, naglayas yung anak. Galit ka, lumayas ka! Tapos lumayas. Tapos nag-aalala naman. Nag-aalala. Asan na ba yung batang yun? Pag dumating, layas ka na ulit. Pinapalayas na naman dahil sa galit. Si Lord hindi ganun eh. Si Lord pag nagkamali, lumapit ka, tatanggapin ka niya. Amen? Kaya kapag nagkakaranas po tayo ng sakit o trial o kapansanan, subukang huwag magtanong, bakit nangyayari ito sa akin? Lord, ba't nangyayari sa akin to? Kundi bagkus, gawin mo, hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng lakas sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo upang ikaw ay mapalaya. Amen? Ano man ang sakit karamdaman, ikaw ay palalayain ng Panginoon. Gusto niyo lumaya? Yun, lumakas na. Kita nyo? Unti-unti na nawawala yung tanikala sa atin dahil, Amen! Amen. Tayo ngayon, yun si Kuya, nagsabi ng Amen. Siya ay palalayain. Tayo ay palalayain ng Lord. Walang makakagapi sa atin. Amen. Praise God. At yung lakas na ibibigay ng Lord o anumang pagsubok, malinaw na pananaw sa mga mangyayari at ito'y mangyayari sa buhay po natin. Amen? Ako'y malaya, sabi nyo. Malayang malaya. Amen. Pangatlo, at dito na ako magtatapos. Tapusin na natin. Ano? Para maging malaya na tayo. Okay. A man with an unclean spirit is freed. Okay? Ano ito yung nangyaring to? Ito yung pumunta sila sa isang lugar, biglang may lumapit kay Jesus na isang merong masamang espiritu. Yung tinatawag nilang unclean spirit, yung na-demonyo ba? Ganun. Meron siyang unclean spirit. Lumapit kay Jesus. Lord, kami ba'y parurusahan mo na? Hindi pa naman oras para parusahan kami. Pero sabi ng Lord, nakita niya yung tao, tinanggal na yung espiritu. Sino ka? Kami ay legion dahil kami marami. Lumayas kayo. Ito, sabi nito, malayo sa Mark chapter 5 verse 6 and 8. Malayo pa si Jesus ay nakita siya ng laki. Patakbo siya, lumapit kay Jesus. Lumapit. At lumuhod sa harapan niya. Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan. Yung tao pong ito ay bondage o tanikala ng masamang espiritu. At sabi ron, ano ang pangalan mo? Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? Huwag mo akong pahirapan. Pero sabi ng Lord, kung ayaw mo mahirapan, punta ka doon. Saan yun? Sa mga swine, sa mga nag-aalaga ng baboy. Pumunta sila yung mga masamang espiritu, pumunta roon. At nangyari, yung mga baboy na yon, mga swine, tumalon sa bangin at namatay lahat. So yung tao na inaaliran o merong masamang espiritu, siya po ay nagkaroon ng kalayaan sa lahat ng espiritong masama. Ano yun? Maaaring yung masamang espiritu sa atin, ayaw mong manatili ron. Yung masasamang pag-uugali,
may masasamang pananalita. Kasi legion nga, marami. Ano pa? Masasamang style. Kala mo maganda, nagbumukha naman siyang masama. Kung ano nilalagay sa katawan, mukha namang masama. Sa kanya, feeling niya. Gusto mo na lumaya ron. God, lumapit ka kay Lord, palalayain ka niya. Amen? Aalisin po ng Lord yan. Ang lalaki tumakbo, nagpatira pa sa harapan ni Jesus. Ito'y maaring paghiwatig na sinasadyang talaga po ang demonyo, ang masamang espiritu, ay nagpapasakop sa higit sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. O ang tao mismo ay naghahangad na makalaya kasi napagod na yung taong ito dahil punong-puno ng masasamang espiritu sa buhay niya. Maaring hindi na siya inangkin. Alam mo, actually, tinatali yan eh. Tinali siya ng mga chain. Pero ang ginawa po, lagi niyang pinuputol. Kaya maaari sa buhay natin, masyado na tayong, kaya hindi na tayo ginugusto ng mga mahal sa buhay sa atin, mga kaibigan. Nagkakaroon ng separation. Inihiwalay na. Diyan ka na. Hindi ka na namin sasamaan dahil masama ang iyong gali. Pero si Lord, hindi niya po hinayaan doon. Ay, masama ka pala, umalis ka sa akin. Hindi. Sabi niya, umalis ka, masamang espiritu. Pumunta ka at mamatay ka. Nawala po yun. So, ang nais po ng Lord sa buhay natin, actually, gusto ng Lord na maging malaya tayo sa lahat ng sinumang umaalipin sa atin. Amen? Ngayon, ito po ang challenge. Ano po ang mga tanikala sa buhay nyo na gusto nyo mong mapalaya? What are the burdens or chain in your life that you want to be set free? Kung hindi naman po tayo bulag, hindi naman tayo gumagawa adultery, wala tayong masamang espiritu. Pero, meron po tayong minsan, may mga masamang karanasan na gumugulo sa atin. Para ba sinasabi natin, bumabalik sa akin to. Pag bumabalik yung ala-alang tong karanasan na naranasan ko, karanasan na lagi kong naalala, nangihina yung aking pakiramdam. Meron bang ganon? Ha? Yung para bang, sana hindi mo ginawa yan. Tuloy-tuloy ka na nga sa Lord, bilang bubulong yung demonyo na, sana hindi mo ginawa noon yung ginawa mo na. Noon yun eh. Tapos na yun. Pero pumapasok pa rin yun sa buhay nyo. Ngayon na po ang kalayahan sa pag-iisip na ganon. Amen? Maaring mga bisyo na matagal yun nang gustong maalis. Bisyo sa katawan, bisyo sa mga hindi magandang gawain. Brother, gusto ko nang lumaya dito. Ayaw ko nang umalipin dito. Kasi pag pinagpatuloy ko to, masisira ang pamilya ko. Pag patuloy kong tinitikman o sinusubukan yung mga bagay na to, masisira ang buhay ko. At parang ang buhay mo ay hindi mo kayang matanggal. Ito na po ang pagkakataon na kayo ay magiging malaya. Amen? O mga kahirapan. Minsan, parang, Lord, ang hirap ng buhay ko. Pero sa Lord, ang plano niya po ay tayo magkaroon ng magandang future. Pero yun yung nagpapadown sa buhay nyo. Kasi naman yung asawa ko, napakaganito, ipanalangin niyo po sa Lord. Sigurado po yung kahirapan ng pamilya nyo, the Lord will open a door or oportunidad upang magkaroon kayo ng magandang trabaho, magandang negosyo. At yung kahirapan na yon, ang hindi ay ang nagpapahirap sa inyo kay isip sa kahirapang yon, yun po ay magiging malaya na. Wala na po sa inyo yun. Amen? Katulad ng pananalapi, ano pa? O yung kabiguan sa lahat ng pangarap. Minsan may mga taong nagkukwentuhan kayo, kilalang-kilala mo yung nakaraan niya. Pag kinuwentuhan kayong alam yung history mo, babanggitin, di ba ikaw yung dati na ganito? O, di ba, nadadown ka. Ayun yung alipin na nagpapaalipin sa inyo, na nagbabandage sa inyo. O, di ba, nakita kita noon. Wala na yun! Kasi na kay Lord ka na. Tatanggalin na ng Lord yun, yung kaisipan na yun. Aalisin na yun ng Lord. Yung mga pangarap mo,
kung hindi mo man natapos ang trabaho mo, ay yung tawag to, yung kurso mo, at ayun na nagpapadown sa inyo, nagpapahirap, parang umaalipin sa inyo. Eh ano, hindi ka man nakatapos, manager ka naman. Oh? Praise God! Malaya ka! Kahit anong ginagawa ang pag-iisip na nilalagyan ng demonyo, dinidikta sa'yo. Sasabihin mo, ako'y pinalaya na ng Lord yan. Maging yung sakit at karamdaman po ninyo ay kayang pagalingin ng Panginoon. Dahil po sinabi niya, siya po ang Diyos ng lahat ng laman. He is the God of all flesh. There is nothing too hard to Him. Walang mahirap sa Kanya. Amen? Kung kayo po'y naniniwala, yung mga takot, mga sakit sa inyong puso, dahil hindi mo alam kung saan ka ngayon patutungo, hanggang saan ka magpapatingin mo na magiging maayos ang buhay mo, parang tinisip mo sarili mo, Lord, parang walang patutungo ng buhay ko. No, no, no. Wag po. Ngayon po'y palalayain na po tayo ng Lord sa mga ganong kaisipan. Amen? Ang kinakailangan lang po natin, tayo po, ang puso natin, siya po ang ating paghahariin. Now, Lord, you will be the Lord and you are the King of my heart. Ikaw na ang maghahari, magsapasakop sa aking buhay. Last verse, bago tayo mag-pray. 1 John chapter 3, verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. Marahil tayo po kung bakit nagaganon, dahil po'y kagagawan ng demonyo. Dahil sa kasalanan na ating natamo. At yung demonyo ang laging nagpapaudyok sa atin, kalalagyan sa ating isipan. Kaya kung tingin natin, tayo po ay bondage ng mga bagay na yon. Ang sabi po ng Lord, for this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Tagalog po, ngunit nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng dyablo, dahil ang dyablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa noon simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos Jesus upang wasakin, sirain ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay nyo. Are you ready? Gusto niyo na mapalaya? At pag pinalaya po tayo, ito pa yung sinasabi 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung sino man nakipag-isa na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Wala na yung mga lumang pag-uugali. Dahil kayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Amen. Tayo po tayong lahat. Sabi ko po sa inyo, ang kinakailangan po si Jesus ang ating maging hari ng puso at buhay natin. Amen? So, habang inaawit natin to, nakikita nyo naman sa screen, hindi lang basta bibigkasin natin, kundi ito'y panalangin na rin talaga ng puso natin. Kung gusto nyo po lumaya, gusto nyo mawala yung mga bagay agam-agam sa buhay nyo, maging panalangin po natin ang awiting ito. Amen? Balik paglinga, dinadalangin. Habang inaawit natin to, damin natin. Dahil gusto ng Lord, gusto kong lumaya. Gusto kong makawala sa lahat ng alalahanin sa buhay. Balik sa
sa iyo pag-ibig. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong takwil. Ito na po. Sabihin po natin, awitin natin to. Magkabig ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sabi mo na sa Lord. Maghari ka. Sa ngayon po, nais ng Lord na ikay mapalaya. Lahat ng lumapit sa Panginoon ay hindi niya itinaboy. Kaya kung nais mo na maging malaya sa lahat ng iyong problema, sa lahat ng sakit at karamdaman, maging yung mga gumugulo, yung mga taong na pag naiisip mo, ito po'y nagpapahirap sa iyong kalooban, this time, palalayain po tayo ng Lord. At kung nais mong maging malaya, come on, lumapit po tayo, go. Lapit po sa harapan, yung mga gusto lumaya. Now. Ngayon po, yung mga gusto lumaya, yung mga nagpapahirap po sa inyo, iniisip na nahirapan kayo, this time, God will set you free in Jesus' name. Mga sakit at karamdaman, yung mga parang ibinaong ka. Sinabihan ka ng salitang ito at pagdaging mo naisip to, ito po ay nagpapahirap at nagpapasakit sa inyong damdamin. This time, God will erase that. We will delete that. We will delete that. Sapagkat ang Diyos ang tunay na magpapalaya. Hura mana sikala babababakyanda. Hura balabakyanda, sikala bababakyanda. Salamat Panginoon sa mga oras pong ito. Ikaw ang Comenius, banal na Espiritu Santo. This time, Lord, maranasan, Panginoon, ang kalayaan ng mga taong ito. Diyos, may mga sumumpa man sa kanila. May mga taong kumukulam man sa kanila. Sa oras ito, Lord, tanggalin mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Nahihirapan ang kalooban nila. Sinumpa sila ng kanilang mga magulang. Sinumpa sila ng kanilang mga anak. Sinabihan ng mga sakit na salita. At ito ang nararamdaman nila sa buhay nila. By this time, Lord, palayain mo sila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maging malaya ka. Ano mang nilagay ng kaaway sa iyong katawan, sa iyong isipan. Now, release. Mapalaya ka. In Jesus' name. In Jesus' name. Alisin mo ang takot sa taong ito. Alisin mo ang lahat ng sakit at karamdaman. Ang lahat ng guilt sa buhay niya. Tanggalin mo in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, release your freedom. Now. In Jesus' name. Release the blessing of God. Release, oh God, ang kalayaan sa batang ito. Now, in Jesus' name. Mga sinumpa ng tao, sinabi na masama sa kanya, tanggalin mo sa kanyang kaisipan. Now, in Jesus' name. Now, release, Lord, freedom. Freedom, kalayaan, maging malaya siya sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, Lord, maging malaya ang taong ito. Sa oras ito, Lord, matanggap niya, Panginoon, ang kalayaan na nagbumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ano mas sinabi masakit na sa kanyang mga sinabi sa kanya, Lord, tanggalin mo ito. Tanggalin sa kanyang tenga, tanggalin sa kanyang isipan. In Jesus' name, ano man sinumpa ng kaaway, sinabi ng kaibigan na hindi maganda,
ito hindi niya tatanggapin sa pangalan ni Jesus. Bagkus ang kalayaan mo, Lord. Palayain mo ang tao ito. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, palayain mo, Panginoon. Kung meron man na mga history na bumabalik sa iyo, mga nakaraan, Lord, sa oras to, palayain mo ang aking kapatid nito. In the name of Jesus, Lord, palayain mo siya. Kung ano man ang guilt na nararamdaman niya, sama ng loob, sama ng kanyang pakiramdam, sa mga taong sumumpa sa kanya, Lord, pinuputol ko na. In the name of Jesus, in the name of Jesus, maging malaya ka, maging masaya ang buhay mo. Iyon ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Sa pangalan ni Jesus, Lord, palayain mo. Now, your freedom. Heal this lady. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Lord, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, palayain mo. Ano man ang inilagay ng diablo, ano man baluktot na salita na sinabi sa kanya, now we cut it off in Jesus' name. In Jesus' name. Yung mga sinabi ng kanyang mga kaibigan na hanggang ngayon iniisip niya, tanggalin mo sa kanyang kaisipan. O namang sumpa na nilagay ng sino man sa kanya, Lord, tanggalin mo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, maging malaya ka sa pangalan ni Jesus. Malayain ka ng anak ng Diyos. Now. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Lord, ano man takot ang nararamdaman ng aking kapatid nito, dahil ito yung nagpapahirap sa kanya, I pray, O Lord, natanggalin mo na sa pangalan ni Jesus. Ano mas sakit o nagde-develop na sakit sa kanyang katawan, we cut it in Jesus' name. Pinuputo na namin sa pangalan ni Jesus. At tunay nga, Panginoon, palayain mo ang aking kapatid ito. Lord, I pray, Lord, na lahat ng nais sa buhay ay mangyari, Lord. Yung mga pangarap niya ay hindi mo puputulin. Bagos, Lord, darating na mangyayari sa kanya ang mabuting bagay. In Jesus' name. In Jesus' name. Release the blessing of God in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Panginoon, diadalahin ko ang taong to, ang kapatid nito. I pray, Lord, anuman ang kanyang nakaraan, anuman ang kanyang dinanas, kalupitan sa sino mang tao na laging inaalala niya, soros ito, tanggalin mo na. Lord, palayain mo ang babaeng ito, ang aking kapatid na ito, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, anumang sakit na idinulot na mga pag-iisip niyang na hindi maganda sa kanyang katawan, Lord, I cut it in Jesus' name. Pinuputol ko, tinatanggal ko sa pangalan ng aking Panginoon Jesus. Salamat po, i-release ng Panginoon ang tunay na kalayaan. Ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Patuloy kang maglilingkod sa Kanya at ikay gagamitin sa magandang kaparaanan upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, Panginoon, salamat po sa buhay ng kapatid ko ito. Siya po ay naglilingkod sa iyo. Ano man, Panginoon, ang naranasan niya sa mga nakaraang panahon. Lord, sa oras ito, I pray, O God, palayain mo siya, Panginoon. Kung hanggang ngayon ay iniisip niya pa ang kabiguan niya noon. But this time, Lord, dahil pinili mo siya at tinatawag mo siya, Panginoon, you will release, patanggalit, palalayain mo na sa lahat ng mga maling isipan na i-inject sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng sumpa, lahat ng kasamaan na binigay sa kanya, pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord, release the blessing of the Lord. Release the freedom comes from Jesus. At tunay nga siya palalayain mo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. 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 Lord, palayain mo ang taong ito, Panginoon. Kung ano man ang kanilang hinaharap sa oras na ito. Lord, lahat ng mga bagay na natanggap niyang masakit na salita sa kanyang puso, sa kanyang pinakinggan, lahat ng masamang napakinggan niya na nagpapahirap sa kanya, Lord,
putulin mo, tanggalin mo, palitan mo ang kanyang kaisipan ni Jesus. Mahalin mo, Panginoon, pagmamahal, pag-ibig ng Diyos ang pumasok sa kanyang isipan at puso sa pangalan ni Jesus. Palayain mo po, Panginoon, ang taong ito. In the name of Jesus. Amen and amen. Lord, salamat, Panginoon. Dahil ikaw, Diyos, ang nagsabi, ang sino man lumalapit sa iyo, kailanman ay hindi mo bubugin. Maraming pangarap ang pamilyang ito, ang aking kapatid nito. Pero Panginoon, na nasa niya, Panginoon, ang kalabuan. But this time, Lord, Panginoon, paglinawin mo kanyang isipan. Ano man ang binigkas sa kanyang mga ng demonyo sa kanyang isipan, sa kanyang mga tenga, sa kanyang mga puso, Lord, pinuputol ko ito. Lahat ang hindi galing sa Diyos, tinatanggal namin. O mga paniniwala na hanggang pinaniniwalaan niya pa, hindi na galing sa iyo, Lord, tanggalin mo. Ang nais lamang, Panginoon, na mangyari sa buhay niya. Yung tunay na pagtitiwala sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Now, in Jesus' name, Lord, palayain mo siya sa lahat ng gawa ng kaaway. In Jesus' name. Lord, pag-ibig mo ang patuloy na sumabog sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Freedom from Jesus. Now, in Jesus' name. Lord, hallelujah. Lahat ng binigay sa iyo na masama ay tinatanggalan ng Panginoon. Lahat ng kamalian na nagawa mo na ngayon ay parang na pinagsisiyaw pa rin at hindi matanggal ka sa isipan. This time, the Lord will erase that. Iba na ngayon ang ilalagay ng Diyos sa puso mo, sa isipan mo. Lahat na sinabi ng kaaway ng mga kaibigan mo na hindi maganda sa iyong buhay, pinuputol namin. Pinuputol ko sa pangalan ni Jesus. Pinuputol ni Jesus sa pangalan ni Jesus. Lord, palayain mo babae ito. Ano man ang nararamdaman niya. At ano man ang sakit na sa kanyang katawan. Lord, tanggalin mo sa pangalan ni Jesus. Freedom from Jesus. Now, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, palayain mo, Panginoon, ang aking kapatid ito. Ano man ang ginawa ng kaaway, ano man ang sinasabi ng kaaway sa kanya, Lord, putulin mo na sa pangalan ni Jesus. At patuloy niya, Panginoon, matanggap ang kagalingan at kalayaan sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Maging ang kanyang dinadalang anak sa kanyang sipunan, Lord, pagpapalain mo, Panginoon, ang batang ito, pananakasin ang kanyang katawan. Walang mga komplikasyon na sakit na darating sa iyo sapagkat si Jesus ang tunay na manggagamot ng iyong buhay. Lord, freedom from Jesus be upon her now in Jesus' name. Lord, Panginoon, salamat Panginoon. O Diyos, Panginoon, hindi niya maginusto ang mga bagay na nangyayari sa kanya. Lord, hindi mo siya sinisisi. Bagkas Lord, minamahal mo sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ano man ang naramdaman niyang sakit sa puso, ano man naramdaman niyang sumpa, o ano man kasiraan, brokenness, o mga dinurot ang kanyang puso, ang kanyang paniniwala sa oras ito, Lord. Patuloy mong tanggalin ang mga bagay na yun. Pinuputol ko lahat ng sinabi ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Pinuputol ko lahat ng masamang sinabi ng kaaway sa buhay nito, maging sa kanyang pamilya. Panginoon, ano man ang nangyayari sa kanya, Lord, buuin mo ang tao nito. Lahat, every broken pieces sa kanyang buhay, buuin mo sa pangalan ni Jesus. Lord, ang kalayaan kay Jesus ay tanggapin niya sa pangalan ni Jesus. Now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Lord, lahat ng gawa ng kaaway na inilagay sa kanyang puso at isipan, sa kanyang tenga, kanyang mga narinig, Lord, pinuputol ko.
yung mga pangarap o sinumpa sa kanya na hindi natupad, mga sumpa ng kaaway, mga sinasabi ng kaaway, sinasabi ng kanyang kaibigan, mga mahal sa buhay, mga masamang bagay na yun, pinuputol ko sa kanyang isipan, binubunot ko sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, let the freedom of God now be upon him. Sa kanyang Lord, kunin mo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang puso. Kunin mo ang kanyang mga labi ng puro-puro ng pagpapala. In Jesus' name. Now, in Jesus' name, release the freedom of Jesus. Receive freedom from God. In Jesus' name. Amen. Amen. Amang Panginoon, kahit Tinay Lord, alam ko Panginoon, na hindi pwedeng nangyari yung mga masamang bagay sa buhay ng aking kapatid ito. Lord, na-broken na siya, Panginoon. Nasira man ang kanyang mga pangarap. Pagkus, Lord, ikaw ang magbibigay ang bubuo ng mga pangarap na yun. Lord, ano man ang kahilingan ng aking kapatid na ito, Lord, ipagkaloob mo. At ano man ang sinasabi ng kaaway, masamang sinabi, isinumpa sa kanya, tinatanggal namin, binubunot namin, binubunot ko sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. At ano man sakit, mula ulo hanggang talampakan, tinatanggal, tanggalin mo sa pangalan ni Jesus. And now, Lord, release the blessing, release freedom from God, in Jesus' name. Amen. 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 Nang makapag sa'yo sa wagas na pag-ibig mo. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus. Tapat ka nga, O Jesus. Tapat ka nga, O Jesus. Tapat ka nga. Now, Holy Spirit, ano man ang mga kargang ito na nagpapahirap at nagpapaalipin, Holy Spirit, I ask na tanggalin na, alisin sa pangalan ni Jesus. Now, damayin niyo ang kalayaan na nanggagaling sa Diyos. I am free. I am free to be the servant of God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa prosperity. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, sa magandang relasyon sa aming pamilya, at sa iyong pag-ibig na mararamdaman ng bawat isa. Salamat po at binabalik po namin lahat ng papuri at ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Halapakan po natin si Lord. Sige po mga kumo. Malaya na. Amen. Malayang malaya. Praise God.